Leviticus 17. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iyong salitain kay Aaron, at sa kanyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon, na sinasabi. Sinumang tao sa sangbahayan ni Israel, na pumatay ng baka, o kordero, o kambing sa loob ng kampamento, o pumatay sa labas ng kampamento. At hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, upang ihandog na pinakaalay sa Panginoon. Sa harap ng tabernakulo ng Panginoon, ay dugo ang ipararatang sa taong yaon, siya'y nagbubuo ng dugo, at ang taong yaon, ay ihihiwalay sa kanyang bayan. Upang ang mga anak ni Israel ay magdala ng kanilang mga hain, na inihahain sa kalawakan ng parang, sa makatuwid bagay upang kanilang dalhin sa Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa saserdote, at ihain sa Panginoon na mga pinakahandog tungkol sa kapayapaan. At iwiwaisak ng saserdote ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at susunugan ang taba na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At huwag na nilang ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalaki na kanilang panyanaligan. Magiging palatuntunan nga magpakailanman sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi. At sasabihin mo sa kanila, sinumang tao sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na naghandog ng handog na susunugan o hain. At hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, upang ihain sa Panginoon, ay ihihiwalay nga ang taong yaon sa kanyang bayan. At sinumang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anumang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. At sinumang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo ni yaon at tatabyunan ng lupa. Sapagkat tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman, sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo, sinumang kumain niyan ay ihihiwalay. At yaong lahat na kumain ng namamatay sa sarili o nilapan ng mga ganid, maging sa mga tubo sa lupain o sa mga taga-ibang bayan, ay maglalaban ng kanyang mga damit, at maliligo sa tubig, at magiging karumal-dumal hanggang sa hapon, kung magkagayon ay magiging malinis. Datapwat kung di niya labhan, ni paliguan ang kanyang laman, ay tataglein nga niya ang kanyang kasamaan.